Habang inaayos ni Dr. Ian Malcolm ang kanyang lumang mga libro at dokumento, natagpuan niya ang isang luma at nagkukulay dilaw na journal. Agad niyang nakilala ang makapal na pabalat nito at ang natatanging sulat kamay sa loob. Ito ang journal na naglalaman ng mga tala mula sa isang kaganapan 30 taon na ang nakalipas, isang kaganapan na nagbago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa pagbuklat ng mga pahina, bumalik ang mga alaala ng isang isla, mga dinosauro at ang kaguluhan na dala nito. Minsan ang mga alaala ay tila mas maliwanag kaysa sa aktwal na karanasan, naglalakbay siya sa kanyang isip pabalik sa Isla Nublar. Narito ang lahat ng mga pangarap at takot na nag-ambag sa kanyang paglalakbay bilang isang paleontologist. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, may mga tanong na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit nga ba niya pinili ang ganitong landas, sa kabila ng mga panganib na dulot ng mga dinosaur at ng siyentipikong hubris? Habang binabasa niya ang mga tala, unti-unting nahahayag ang mga lihim na nakatago sa likod ng kanilang pagbabalik. Kabilang dito ang mga babala na hindi niya pinansin noon, na tila ang bawat salin ng salita ay naglalaman ng isang panghuhula. Habang lumalalim ang kanyang pagsasaliksik, umuusbong ang isang mas malaking tanong. Ano ang tunay na halaga ng buhay sa ilalim ng mga dinosaur? Sa bawat pahina, nararamdaman niya ang bigat ng mga desisyong ginawa at kung paano ito nakaapekto sa mga buhay. Tila binubuo ang isang kwento na hindi pa natatapos. Ngunit sa kabila ng takot at pangambang dulot ng kanyang mga natuklasan, may liwanag na nagmumula sa mga pagkakataon upang matuto mula sa nakaraan. Ang journal ay nagiging isang tulay sa pagitan ng kanyang mga alaala at ng mga aral na maaari niyang ipasa sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko. Habang pinapanday niya ang landas patungo sa mga natuklasan, unti-unti niyang nauunawaan na ang kasaysayan ng mga dinosaur ay hindi lamang isang kwento ng paglipad at pagkamatay, kundi isang paalala ng pagsusumikap at pagbabago. Dahil dito, nagsimula siyang magtala ng mga bagong ideya at teorya. Umaasang ang kanyang mga natuklasan ay makakatulong sa mga susunod na henerasyon upang maiwasan ang mga pagkakamaling nagawa ng nakaraan. Sa pagsusumikap na ito, nagdesisyon siyang ibahagi ang kanyang mga natuklasan sa isang komperensya. Alam na ang bawat salita ay may potensyal na baguhin ang pananaw ng mundo sa mga dinosaur. Habang nagbabahagi siya ng mga kwento at ebidensya, nahulog ang kanyang isip sa mga posibilidad na maaaring magbukas mula sa kanyang pananaliksik. At sa bawat tanong na ibinabato mula sa mga tagapakinig, lalong lumalabas ang kaguluhan at paghanga sa mga misteryo ng nakaraan na ngayoy nahahawakan na sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng kanyang presentasyon, isang biglaang tanong ang nagpaugong sa kanyang isip. Isang tanong na maaaring magbukas ng pinto patungo sa mga hindi inaasahang resulta ng kanilang mga eksperimento. Ang tanong na iyon ay nagtulak sa kanya upang suriin ang mga moral at etikal na implikasyon ng kanilang mga natuklasan, na naglalabas ng iba't ibang pananaw tungkol sa muling pagbuhay ng mga dinosaur. Habang lumalalim ang diskusyon, napagtanto niyang hindi lamang mga siyentipikong tanong ang kailangang sagutin, kundi pati na rin ang mga masalimuot na usaping panlipunan na bungad ng muling paglikha ng mga mahuhusay na nilalang. Sa huli, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagbuo ng isang interdisciplinary team na binubuo ng mga siyentipiko at mga eksperto sa etika upang masusing pag-aralan ang kanilang mga natuklasan at ang mga posibleng epekto nito sa lipunan. Noong siya ay isang mas batang siyentipiko, inanyayahan si Dr. Ian Malcolm sa isang isla na tinatawag na Isla Nublar, isang pagkakataon na puno ng pangako at panganib. Ang isla ay proyekto ng isang mayamang negosyante na nagngangalang John Hammond na may pangarap na muling buhayin ang mga dinosaur. Naglunsad si John Hammond ng isang amusement park na puno ng mga buhay na dinosaur na muling binuhay gamit ang sinaunang DNA na tila isang makabagong himala. Ang konsepto ay tila imposible ngunit nakabighani sa marami, kabilang si Dr. Ian Malcolm, na malalim ang pag-iisip at may mga pagdududa tungkol sa mga panganib ng proyektong ito. Habang siya ay naglalakbay patungo sa Isla Nublar,
Dala niya ang kanyang mga teorya at pangarap, ngunit kasabay nito ang mga senyales ng pag-aalala. Pagdating sa isla, sinalubong siya ng mga mamanggugubat at mga bagong kaalamang teknolohiya na ginagamit para sa proyekto. Ngunit habang ang mga siyentipiko ay abala sa kanilang mga gawain, may mga palatandaan ng hindi pangkaraniwang aktibidad sa paligid at ang kanilang mga pagdududa ay nagiging mas matindi. Hindi nagtagal, ang mga dinosaur ay umalis sa kanilang mga kulungan, nagiging sanhi ng agarang kaguluhan at takot sa buong isla. Ang mga siyentipiko at bisita ay nagkagulo. Ang Kilan ay nagtatangkang makahanap ng ligtas na pamamaraan upang makatakas habang ang iba ay nahihirapan sa pagkontrol sa sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, si Dr. Ian Malcolm ay nagtatangkang ipaalam sa lahat na ang kanilang mga galaw at desisyon ay kritikal sa kanilang kaligtasan. Habang ang takot at kaguluhan ay sumasapit, nagpasya silang tumakas sa pamamagitan ng mga sasakyan patungo sa ligtas na lugar, ngunit puno sila ng pag-aalala para sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagtakas, isa sa mga dinosaur ang nagtagumpay na makapasok sa kanilang sasakyan, nagdulot ng mas malalang sitwasyon at dulo ng takot sa lahat. Sa isang napakabilis na desisyon, nagsagawa si Dr. Ian Malcolm ng plano upang muling ayusin ang kanilang estratehiya at lumikha ng mga alyansa sa mga dinosaur na hindi nagdudulot ng panganib. Habang umuusad ang kanilang plano, unti-unti silang nakakuha ng tiwala mula sa ilang mga dinosaur na tila handang makipagtulungan upang itigil ang kaguluhan. Sa paglipas ng mga oras, nagkaroon ng kakaibang samahan sa pagitan ng mga tao at mga dinosaur na nagbigay ng pag-asa sa mga bisita at siyentipiko na makabalik sa normal. Dahil dito, nagtakda sila ng isang malaking pagtitipon upang ipakita ang kanilang bagong alyansa, umaasang maipapakita ang kapayapaan at pagkakaunawaan sa gitna ng magkabilang panig. Sa ilalim ng liwanag ng araw, ang samahang ito ay nagbigay inspirasyon sa marami, nag-aanyaya ng pag-asa at bagong simula para sa parehong tao at dinosaur. Ngunit sa gitna ng kasiyahang iyon, may isang hindi inaasahang pangyayari na nagdulot ng takot at pagkalito sa lahat. Biglang lumabas ang isang malakas na velociraptor na nag-aakalang ang mga tao ay nasa paligid para sa kanyang merienda. Sa kabila ng kaguluhan, mabilis na nakapagpasya si Dr. Ian Malcolm at iniutos ang isang plano upang harapin ang velociraptor at iligtas ang kanilang bagong alyansa. Habang ang grupo ay nagtutulungan, ang mga dinosaur na dati nang nakilala ng mga tao ay nagbigay ng kanilang suporta, handang ipagtanggol ang kanilang mga bagong kaibigan. Sa sandaling iyon, nagtagumpay ang kanilang pagkakaibigan at ang mga dinosaur ay nagsimulang magsanib puwersa upang harapin ang banta ng velociraptor. Dahil sa kanilang sama-samang lakas, nagtagumpay ang grupo sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng tao at dinosaur, pinaluhod ang velociraptor at pinatahimik ito. Habang ang tunog ng labanan ay unti-unting humuhupa, ang buong grupo ay nagsimulang magdiwang ng kanilang tagumpay at ang bagong simula ng kanilang pakikipagsapalaran. Ngunit sa likod ng kasayahang iyon, may isang hindi nakikitang panganib na nagbabantay, isang kakaibang anyo ng velociraptor na nagmamasid mula sa mga lilim. Habang nagdiriwang ang lahat, isang malamig na hangin ang pumasok sa paligid, nagpapahiwatig ng isang paparating na panganib na hindi nila alam. Sa gitna ng pagdiriwang, si Dr. Ian Malcolm ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Tila may isang bagay na hindi tama na nagmumula sa likuran. Mabilis na nagbigay siya ng senyales sa grupo, hinihimok ang lahat na maging alerto at handa para sa anumang maaaring mangyari. Habang ang mga tao ay naghahanda, lumabas mula sa mga anino ang bagong velociraptor na tila mas malakas at mas mapanganib kaysa sa naunang isa. Sa pagdating sa isla, agad na napansin ni Malcolm ang maraming mga panganib. Ang kanyang teorya ng chaos ay nagpapahiwatig na ang kontrol sa mga dinosaur ay isang imposibleng gawain. Gayunpaman, ang kanyang mga babala ay hindi pinansin at ang grupo ay nagsimula sa kanilang paglilibot sa parke. Nakilala nila ang iba't ibang uri ng dinosaur, mula sa mabangis na Tyrannosaurus Rex
hanggang sa mabilis at tusong velociraptors. Sa gitna ng kaguluhan, ang grupo ni Malcolm ay nagkanya-kanyang hanap ng ligtas na lugar. Si Malcolm mismo ay nasaktan nang harapin niya ang T-Rex. Ang grupo ay kinabibilangan din ng mga apo ni Hammond, sina Lex at Tim, na nagpakita ng tapang sa kabila ng kanilang murang edad. Nagsama-sama sila upang makahanap ng paraan upang makalabas ng buhay mula sa isla. Habang naglalakbay sila, nakatagpo sila ng isang sinaunang estruktura na tila nagtatago ng isang lihim. Sa loob ng estruktura, natagpuan nila ang mga pahina ng isang lumang mapa na naglalaman ng lokasyon ng nakatagong kayamanan. Sa kanilang pag-aaral ng mapa, nagdesisyon silang sundan ang mga palatandaan sa gubat upang matuklasan ang kayamanan. Sa kabila ng mga hamon sa daan, nagpatuloy sila sa pag-akyat at pagsisiyasat. Matapos ang ilang oras ng paglalakbay, natagpuan nila ang isang nakatagong siwang sa lupa na nagdadala sa kanila sa isang madilim na yungib. Sa loob ng yungib, ang kalidad ng mga kayamanan ay lumitaw sa harapan nila, kumikislap sa liwanag ng kanilang flashlight. Ngunit sa kanilang kasiyahan, bigla silang nahulog sa isang patibong na itinayo ng mga sinaunang tao. Habang bumabagsak sila, sinubukan ni Malcolm na mag-isip ng mabilis na solusyon upang makaligtas. Sa tulong ng kanilang mga kagamitan, nagawa nilang bumuo ng isang improvised na lambat mula sa mga matibay na bagay. Matapos ang ilang minutong pagsusumikap, matagumpay nilang nailabas ang kanilang sarili mula sa patibong at nakatayo muli sa lupa. Ngunit sa kanilang paglabas, nahaharap sila sa isang mas malaking hamon, isang dambuhalang dinosaur na tila nagbabantay sa kayamanan. Kailangan nilang magplano ng mabilis upang maiwasan ang galit ng dinosaur habang pinaplanong kunin ang mga kayamanan. Sa wakas, nagdesisyon silang lumihis at lumikha ng isang distraction upang makuha ang atensyon ng dinosaur. Habang inilunsad nila ang distraction, napansin ng dinosaur ang liwanag at agad na tumalikod sa kanila. Sinasamantala ang pagkakataon, mabilis silang nagmadali patungo sa mga kayamanan na nakalatag sa likod ng dinosaur. Ngunit sa kanilang tagumpay, biglang narinig nila ang isang malakas na tunog at bumalik ang dinosaur na galit na galit. Kailangan nilang kumilos agad kaya't inutusan ni Lex ang lahat na huwag magatubiling tumalon at magtago sa likod ng mga bato. Habang nagtatago, nag-isip si Malcolm ng isang planong mas masalimuot upang mapabagal ang dinosaur at makaalis sila ng ligtas. Nang makita ng grupo ang isang natitirang fallen tree, nagkaroon sila ng ideya na gamitin ito bilang hadlang sa dinosaur. Sa tulong ng kanilang sama-samang pagsisikap, itinutulak nila ang puno sa tamang posisyon upang makabuo ng hadlang para sa dinosaur. Nang matapos nilang itayo ang hadlang, sabay-sabay silang umatras, naiwan ang dinosaur na nakaharap sa puno. Sa isang iglap, bumangon ang dinosaur at sinubukang umurong ang puno, pero sa kanyang higanteng timbang, nagbigay diin ito sa lupa. Habang ang dinosaur ay naguguluhan, mabilis na nagpasya ang grupo na gamitin ang pagkakataong ito upang makalayo sa lugar. Mabilis silang naglakad patungo sa isang mas ligtas na direksyon. Ang mga kayamanan sa kanilang mga kamay at ang takot na dulot ng dinosaur ay unti-unting nawawala. Sa pagdating nila sa isang mataas na lugar, huminto sila upang makahinga at makapagplano ng susunod na hakbang. Ang mga puso nilang mabilis pa rin sa adrenaline. Habang tinitingnan nila ang mga bundok at mga puno sa kanilang paligid, nagpasya si Malcolm na kailangan nilang makahanap ng mas ligtas na kanlungan mula sa mga mapanganib na nilalang. Nagpasya silang sumunod kay Malcolm patungo sa kuweba, umaasang magiging ligtas ito mula sa panganib ng mga dinosaur. Pagdating nila sa kuweba, pinasok nila ito ng maingat, sinisiguro na walang nakatago sa dilim na maaaring magdulot ng panganib. Habang nag-iikot sila sa loob ng kuweba, napansin nila ang mga lumang guhit sa dingding na tila kwento ng mga sinaunang nilalang at dinosaur. Sa gitna ng kanilang pagtuklas, biglang umabot ang tunog ng mga yabag mula sa labas. Nagbigay alam na may ibang dinosaur na malapit na. Agad silang naghanap ng mga lugar na maaaring pagtaguan sa loob ng kuweba. Ang adrenaline ay muling pumuputok sa kanilang mga ugat. Sa kabila ng mga panganib, nagtagumpay ang grupo na makipag-ugnayan sa labas ng isla. Isang rescue team ang dumating upang iligtas sila.
Sa kanilang pag-alis, nakita nila ang mga dinosaur na malayang gumagala sa isla. Naisip ni Malcolm na kahit paano, napanatili ang kalikasan sa kanyang natural na kalagayan. Matapos ang kanilang pagbalik, maraming mga aral ang natutunan mula sa kaganapan. Si Hammond ay nagdesisyong isara ang proyekto at iwan ang isla sa mga dinosaur. Si Malcolm, sa kabilang banda, ay naging mas maingat sa kanyang mga prediksyon at mas naging vocal sa kanyang paniniwala sa chaos theory. Habang nagpatuloy ang buhay, hindi nakalimutan ni Malcolm ang mga pangyayari sa Isla Nublar. Patuloy siyang nagsaliksik at nagbahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa mga panganib ng genetic engineering at ang hindi mapigilang kapangyarihan ng kalikasan. Sa huli ang kanyang karanasan sa isla ay nagbigay diin sa sobrang pahalagahan ng pagsasaalang-alang sa mga hangganan ng siyensya. Ang mga kwento ng kanyang pakikipagsapalaran ay kumalat at nagbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko at tagapag-imbento. Nagsimula silang magtanong at magsaliksik, nagiging mas mapanuri sa mga bagong tuklas sa siyensya. Sa kanilang paglalakbay, natutunan nilang ang tunay na kaalaman ay hindi lamang nasa mga datos, kundi pati na rin sa mga karanasan at aral ng nakaraan. Habang patuloy ang kanilang pag-aaral, unti-unting nagiging mga tagapagtanggol sila ng likas na yaman at kalikasan. Dahil dito, unti-unting nakilala ang kanilang grupo bilang mga leader sa usaping pangkalikasan sa kanilang komunidad. Nagsimula silang mag-organisa ng mga seminar at workshop upang ipaalam ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan sa mas malawak na publiko. Dahil sa kanilang dedikasyon, nagbunga ang kanilang mga pagsisikap sa paglikha ng mas maraming eco-friendly na proyekto sa kanilang komunidad. Ang mga batang siyentipiko ay nagpatuloy sa kanilang misyon, pinagsasama ang kaalaman at aksyon upang makabuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa kanilang pagsusumikap, naging inspirasyon sila sa ibang kabataan upang makibahagi sa mga inisyatiba para sa kalikasan at pagbabago. Sa huli, ang kanilang kwento ay nagturo sa lahat na kahit sa simpleng hakbang, maaari tayong makagawa ng malaking pagbabago para sa ating planeta. Ang mga bata ay hindi na lamang mga tagamasid. Sila ay naging mga aktibong tagapagbago, handang lumaban para sa kinabukasan ng kanilang mundo. Sa bawat hakbang, patuloy nilang pinapanday ang landas tungo sa mas maliwanag at mas sustainable na bukas para sa lahat. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang dedikasyon at pagkakaisa ay nagbigay diin sa halaga ng samahan sa paglikha ng makabuluhang pagbabago. Ang mga batang leader na ito ay naging simbolo ng pag-asa. Inuunawang bawat maliit na bagay ay may malaking epekto sa mundo. Habang binabalikan ni Malcolm ang kanyang journal, nahulog sa kanyang isip ang mga alaala ng nakaraan. Isang mundo kung saan ang mga dinosaur ay naglakbay muli sa ilalim ng araw. Isang bagong hamon ang sumibol dahil may mga balita na mayroong mga bagong proyekto na sumusubok muling buhayin ang mga dinosaur. Ang mga isip ni Malcolm ay puno ng mga tanong at pagdududa. Nagpapaisip kung ang mga aral ng nakaraan ay sapat na upang makaiwas sa mga pagkakamali. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, nagbigay sa kanya ng lakas ng loob ang kanyang mga natutunan mula sa nakaraan na naguudyok sa kanya na muling lumaban. Bumalik si Malcolm sa kanyang mga sulat. Nag-umpisa siyang mag-ipon ng mga ideya at estratehiya upang harapin ang paparating na hamon. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang determinasyon, nagpasya siyang makipag-ugnayan sa mga kaibigan at eksperto na may karanasan sa larangan ng paleontolohiya. Sama-sama silang nagtutulungan, umaasa na ang kanilang kaalaman ay makatutulong upang maiwasan ang pag-uulit ng mga pagkakamali ng nakaraan. Sa kanilang pagsisikap, natagpuan nila ang isang hindi inaasahang piraso ng dinosaur DNA na nagbigay inspirasyon sa bagong pag-asa at pananampalataya. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, nag-aalala si Malcolm na ang ganitong kaalaman ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga panganib. Habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga plano, nagpasya silang magsagawa ng masusing pagsusuri upang matiyak na hindi maulit ang nakaraang pagkakamali ng mga siyentipiko. Sa gitna ng kanilang mga pag-uusap, nagkaroon ng ideya si Malcolm na lumikha ng isang bagong uri ng proteksyon para sa mga hinaharap na proyekto sa genetic engineering. Nang bumalik ang kanyang mga kasamahan mula sa isang seminar,
Ibinahagi nila ang kanilang natutunan tungkol sa mga pinakabagong regulasyon at ethical na issue sa larangan ng paleogenetics. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumitaw ang mga tanong ukol sa kung paano maiiwasan ang pagbuo ng mga bagong species na maaaring maging banta sa kasalukuyan. Sa gitna ng kanilang talakayan, nagkaroon si Malcolm ng ideya na bumuo ng isang multidisciplinary team upang mas mapalalim pa ang kanilang pagsusuri sa mga potensyal na panganib. Kasunod ng kanyang mungkahi, agad silang nagtakda ng isang pagpupulong upang makabuo ng isang komprehensibong plano na nakatuon sa seguridad at etikal na pamamahala. Habang inaatasan ng kanyang team na magsaliksik, nagpasya si Malcolm na dumaan sa isang lokal na museo upang makakuha ng inspirasyon mula sa mga prehistoric na exhibit. Dito, natuklasan niya ang isang nakatagong archive na naglalaman ng mga di pa natutuklasang impormasyon tungkol sa mga extinct na species at ang kanilang mga ekologikal na papel. Sa mga dokumento, nakita niya ang mga ebidensya ng interspecies interactions na maaaring magkaroon ng mahalagang kabatiran sa kanilang kasalukuyang proyekto. Nang bumalik siya sa opisina, dali-dali siyang naglatag ng kanyang mga natuklasan sa kanyang team, sabik na ibahagi ang potensyal na epekto nito sa kanilang research. Habang nag-uusap sila, napagtanto ni Malcolm na ang mga aral mula sa mga prehistoric na nilalang ay maaaring magbigay ng bagong perspektibo sa kanilang pag-aaral ng biodiversity at pangangalaga sa kalikasan. Kaya't nagpasya silang magsagawa ng masusing eksperimento batay sa mga natuklasan na pinagsasama ang mga modernong teknolohiya at ang ancient wisdom mula sa mga dinosaur. Habang ang kanilang proyekto ay umuusad, unti-unting bumubuo si Malcolm ng isang teorya na nag-uugnay sa mga ancient ecosystems sa kasalukuyang hamon ng climate change. Sa pagbuo ng teoryang ito, nagdesisyon si Malcolm na imbitahan ang ilang mga eksperto mula sa ibang larangan upang mas mapalawak ang kanilang pananaw at karanasan. Sa kanilang komperensya, nagtipon-tipon ang mga dalubhasa mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, sabik na talakayin ang mga natuklasan ni Malcolm at ang kaugnayan ng mga ancient species sa kasalukuyang ecological crisis. Habang umuusad ang talakayan, nagkaroon ng matinding reaksyon mula sa mga kalahok na pumuri sa ideya ni Malcolm, ngunit nagbigay din ng mga hamon na dapat niyang pag-isipan at tugunan. Matapos ang matinding debate, nakabuo si Malcolm ng isang konkretong plano para sa susunod na hakbang ng kanilang pananaliksik na may kasamang mga field studies sa mga natitirang ecosystems. Nang maglaon, umalis sila patungo sa isang malayong lugar, dala ang kanilang mga kagamitan at pag-asa na makahanap ng bagong impormasyon mula sa likas na yaman ng kalikasan. Habang sila ay nag-aaral sa lugar, nakatagpo sila ng mga fossilized na labi na nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang teorya na tila nagsasalita mula sa nakaraan. Please like and subscribe to my channel. All good!